Mga kababayan, as one of the government's honorable leaders, nais ipabot sa lahat ng aming kasamahang si Congressman Kang na siya ay nagkamali sa issue ng impeachment sa presidente. At dahil sa pagkakamaling yon, he resigns as the leader of the People's Friend Party. Ipinapangako namin para sa kapakanan ng taong bayan, aming re-reformahin ang aming partido. Sa pagkakataong ito, sisikapin naming maging higit na karapat-dapat sa tiwala ng ating mamamayan na siyang nagbigay sa amin ng legal na kapangyarihan upang sila'y katawanin namin sa pamahalaan at aming paglingkuran sa abot ng aming makakaya. Nag-resign si Congressman Kang sa posisyon niya sa partido niya? Ganun nga daw po ang balita, madam. Pero maraming may haka-haka na pinilit siya ng mga kapartido niya na mag-resign. Ano nang mangyayari sa kanya ngayon? Ang ibig sabihin niyan, ito na ang wakas ng political career niya. Pero hindi lang yun ang problema niya. Alam ko iniimbestigahan din ngayon ang secret funds niya. Si Congressman Kang ang nagdala sa akin sa mundo ng politika. Nakakalungkot malaman na yung sinasabi niyang reforma, nauwi lang lahat sa salita dahil nabulag siya sa sobrang paghahabol sa kapangyarihan. Nanghihinayang ako. Sa isang banda, naniniwala akong may mabuti siyang intensyon para sa bayan. Ngayon, nakita na natin kung hanggang saan lang ang totoo mong kayang gawin, hindi ba, Victor? Biro mo. Mismong ang mga kongresistang pinagkakatiwalaan mo, sila pa ang mangunguna para alisin ka sa pwesto. Papa, wala akong pakialam. Kung tinanggal nila ako, puro makikitin ang isip nila. Papa, bala kong magtayo ng sarili kong partido. May mga miyembro pa rin ng dati kong partido na patuloy na naniniwala sa akin at pati mga kalyado ko sa Hindi mo ba alam kung gaano kasuklam-suklam ang isang politiko na wala nang saysay pero nagpupumilit pa rin? Victor, wala ka nang magagawa. Itigil mo na yung kabaliwan mo. Nagkakamali ka, Papa. Alam kong kaya kong buuin ang partidong yan. Tatakbo ulit ako sa eleksyon. Nakalimutan mo na ba? Sinabi kong hindi na kita susuportahan sa pagkakataong ito. Papa, alam niyo ako pa rin ang asawa ni Jessica. Yun pa rin ba ang akala mo? Alam mo, kung ito lang ang pakay mo sa akin, sinasabi ko sa iyong wala ka nang aasahan. Katulad ka rin ng iyong ama. Hindi ka marunong tumigil kung kailan dapat. Gaya niya. Isa kang bulag na napadpad sa kuweba ng mga halimaw. Inulit mo lamang ang kapalaran niya. Aba, mukhang good mood ka. Nakakain kasi ako ng masarap na seaweed soup kaya masiglang-masigla ako ngayon. Seaweed soup? Masarap ba yun? Aalis muna ako, meron lang akong pupuntahan. Saan ka naman pupunta? Meron lang ako ngayong isang mahalagang appointment sa isang wanted person. Kilalang kilala mo kung sino yun. Gusto mo ba ng clue, sir? Bong. Bong? Ay, lagot sa akin ang mga yan ngayon. Teka, sinong bong? Ay, buwisit talaga tong hambog na batang to. Ang hilig mambitin. Edward! Anong laman yan? Victor, yan lang ang tanging bagay na may i-offer ko sa'yo ngayon. Anyway, I expect you can accomplish that fast, tapos ibigay mo sa lawyer mo. Huwag akong sisihin mo, Victor. Alam ko naman na isa lang ang dahilan mo sa pagpapakasal sa akin. Tanga naman ako. Umasa talaga ako na may mangyayari. Pero wala pa rin. So there. Hindi ako ang may kasalanan sa'yo. Jessica, hintayin mo lang ako. Alam kong kaya kong tapusin ang labang sinimulan ko.
Magtatayo tayo ng bagong partido. And you will be the strongest woman in this land. Kaya ko bang gawin yan? Gawin mo kung anong gusto mong gawin, Victor. Go ahead. Bumangon ka at alisin mo lahat ng sagabal sa daan mo. Pero wala na akong pakialam. Jessica. Ako pa rin ang asawa mo. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Mahal mo rin ako, hindi ba? Pinili mo rin ang ambisyon ko, hindi ba? Please. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Kakayanin ko magtagumpay. At magiging maligaya tayo. Ibibigay ko sa'yo lahat.